Follow Team Authentic all over the world. Naghahanap ba kayo ng murang hotel na malapit sa NAIA Terminal 3 ngayong Christmas? Na may komportabling room at tanaw na tanaw pa natin ang NAIA Terminal 3. Kumpleto at magaganda rin ang kanilang mga amenities. At syempre, meron pang buffet breakfast. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayaklook, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! We are back here in the Philippines! Ang taas ng energy. And in this episode, para to doon sa mga balikbayan, ayan, halimbawa lang, magbabaksyon kayo sa Pilipinas this coming holiday, etong Christmas season. So para sa inyo itong vlog natin, kasi mag-staycation ulit tayo, saan ba kayo pwede mag-stay na malapit lang dito sa NAIA Terminal 3. Today is December 14. So, hahabol pa to sa mga magbabakasyon. Malamang mapapanood nyo to December 19. Ito yung runway Manila. Kapag kagaling kayo ng NAIA Terminal 3. Nandun yung NAIA Terminal 3 and then tatawid lang kayo, nandito yung runway Manila. And then, pagtawid din nyo, ito ang Belmont and Marriott. Pero lalagpasan natin yan. Dahil ang hotel na pinag-stayan natin, yung cheapest nga na hotel dito sa NAIA Terminal 3 or malapit sa NAIA Terminal 3, ang Savoy Hotel. So dito na tayo dumaan sa Newport. Kasi kapag doon kayo sa kalsada, mainit. At saka puro ano doon, maalikabok, puro sasakyan. So if ever na maglalakad lang din kayo, wala naman kayo masyadong luggage, dito na kayo dumaan sa Newport. For example, balikbayan kayo and then may kasama kayong foreigner. Or for example, ang napangasawa nyo ay foreigner, apaka-safe dito sa lugar na to. Ito yung Belmont na restaurant. And then meron ditong Starbucks. So kumbaga, etong Newport, as in dinesign siya, for foreigners din also. Talagang kumbaga, itong city na to, parang nasa loob ng isang city, as in kompleto na rin. Last time, dito tayo, ito yung pinakita natin. Diyan yung papunta ng Sheraton. So ngayon, dito naman tayo sa kabilang part. Although nadaanan na rin natin to last time. Pero ngayon, mas pakita namin sa inyo. Ito yung Starbucks. And then, merong Lawson. So, as in, kahit yung mga foreigners, kaya nilang magtagal dito. Even yung mga restaurants din kasi, marami ring for westerners. May Subway. And then, lalo na nga dun yung mall sa Newport. Which is, napakita na natin yung last time. So, dito na tayo. And then, kung matagalan nga kayo dito, katulad nung sinabi namin last time, meron ditong church. Today is Sunday. Pwede tayong magsimba. Ito yung simbahan dito. Ito yung Shrine of Saint Therese. And then, every Sunday may misa siya. 6:30 a.m., 8:30 a.m. Tapos sa tanghali, 12 noon, 3:30 p.m. sa hapon, 5 p.m. and 6:30 p.m. So just in case lang, at least makakapagsimba kayo. And lakad pa tayo. Dahil yung ating accommodation sa kabila pa. So dito, meron ditong Watsons. And then ito yung last time, dito tayo dumaan. Sarado. Ito yung sarado last time. Siguro nga kasi, may bagyo nung una nating stay dito sa area. So meron ditong food bazaar. Kaya mga tinda nila, street food, palamig, o for Koreans, Korean street food.
And then, eto, Pinoy. Fruits. Ano pala rito? International din. May kebab, may takoyaki, ano, shawarma. Ay, namiss ko yung ano, shawarma sa ano, Georgia, sa Sarpi. Ito din, shawarma. So in all fairness naman, pang international din pala ang datingan ng mga pagkain dito. Hello po! Oh, and then, meron din ditong mga condotel. Yung 2 palm 3 bilas. Ayan, dito din siya. Ay, may magbubukas sa mga inasal, bes. And then, ang taray nito, oh, meron pala ritong free wifi. To be honest, hindi talaga namin alam. Right here, Oh, right here. Ah, dito mismo. And then, ito pa ibang mga kainan. Orange bucket. Tapos nakakatuwa dito, yung mga abibi, at saka yung mga cats, malaya lang din, tapos pinapakain na din nila. And then, kung naalala nyo rin last time, yung sinabi namin, noong una tayo rito ng Pag-isay, di ba yung sinasabi namin sa inyo, yung Newport, para siyang isang nahiwalay na mundo. Tapos, meron pang kabilang mundo. Kasi ito guys, yung dito banda, di ba sinabi din namin, Oo. babalikan natin ito kasi dito yung mga lugar kung sa tayo makakain ng mga mura. Yes, ito yung sinabi namin sa inyo na mag-stay tayo uli dito, tapos doon tayo sa meron tayong makakainan na mas mura. Dito yung sa kabilang mundo. Ito yung Newport. And then, ito yung sinasabi namin sa inyo, pagtawid kasi dito, para meron siyang sariling mundo. Ito yung pinakalabas na ng Newport. And then, dito yung papunta yung Savoy. Pero wait lang, tawid muna tayo rito ng very light. Ibahin natin yan ng atake. Ihuli natin yung pinaka-room tour. And ang nakakatuwa dito, nakikita kasi namin mga naka-uniform, di ba? Pakiramdam namin yung mga nagwo-work sa mga hotels, and then sa NAIA mismo. Pakiramdam namin dito sila kumakain. Ito, bigla dito may isang community. Tignan natin yung mga paninda dito. Ay! Naku, nagkikrib ako sa mais lagi. Ito yung nakakita ko ng mais. Lagi kung parang, tara, bili tayo ng mais. Tignan natin kung magkano. Bili tayo ng sweet corn. Magkano yung sweet corn, Bes? 40 pesos. And then mani, 35. Oh, sige, bili tayo. So, bili tayo ng 2 sweet corn. And then, yung mani, 35. And then, ito na siya. Pakita namin sa inyo yung community dito. Iwanan muna natin sa Enzo. Lakad ko kayo dito. So, ayun, dito may mga karinderya na. So, kaya pakiramdam ko, dito din kumakain yung mga nagtatrabaho sa airport. Meron ding mga Chinese restaurants. And then, meron ditong mga tricycle, pero hindi ko na alam kung saan sila papunta. So, kapag diniretso pa natin to, very locals na. Ayan. So, puro dito kainan. Kahit dito sa mga alley, puro kainan din dito. And meron ding mga sari-sari stores. O, diretsoin lang natin hanggang dito. Ihuli na natin yung room tour. Ayan, o. Meron na namang karinderya. And then, diretso pa tayo. May Chinese restaurant na naman. May mga dumadaan dito na jeep. Baclaran MRT. Oh, ito na siya. Ang laking area niya pa. Puro restaurants din dito. Or karinderya. Kasi ito talaga community. Nasa labas lang to ng Newport. And ito na ngayon nabili natin. Magkano lahat yan? 115 pesos. Pero lang. May pang merienda na tayo. Pang-merienda na tayo. Para dinner na lang yung problemahin natin. Kasi bukas meron namang Buffet breakfast.
O, tumawid na uli tayo. Ano, bes, kaya mo yan? Mas okay. Ito yung 81 Mall. Meron din diyang mga restaurants. Yung National Bookstore dito. May Watson's ulit. And then Starbucks. Starbucks. Ay, ganda naman nito, oh. Cafe yan, no? Oo. So dito, ano tawag dyan, bes? Mga food cart. Food truck. Eh, hindi naman siya truck, eh. Food cart lang yan. Walang gulong. Charot! O kung ano man yung tawag dyan. And then, pag kinaliwa natin dyan, nandyan na yung Saboy. Papasok na tayo ng Saboy. Meron ditong Popeyes, Tokyo. And then ito nga yung sinasabi namin sa inyo kanina. Ito yung Starbucks. And then tara na, let's go na sa Saboy. Tawid na tayo. So kumbaga, doon sa mga hotels na nasa Newport, etong Saboy yung pinaka-nalayo. Oo, siya yung kumbaga nasa medyo labas na ng Newport. Nasa boundary na siya ng magkabilang mundo, yung Newport na mundo at saka yung locals na mundo. Ayun guys, isama namin kayo papunta dito sa ating hotel. And ngayon naman, mag-room tour na tayo. And if konti yung tao, matutour namin kayo sa pinaka-premises. Yes, pakita namin sa inyo yung mismong hotel, mag-hotel tour tayo. Kapag kaunti tao. Oo. Kapag ka marami, kaya rin, na-diretso na tayo sa sa room room tour. natin. Actually, nakakatuwa. Kasi kanina rin, nung nag-check-in kami, ang daming foreigners. Kasi talagang mura siya for its price. And then may parking din sila. Free parking kaya sila, bes? Ayan, tanong natin. Confirm! Naitanong na natin, kapag ka dito na nag-stay, free ang parking. So usually naman, hindi lang free yung parking kapag ka sa mga condotel. Pero kapag ka hotel naman, wala pa kaming napag-stayan na hindi free yung parking. And medyo mahigpit din yung security dito. Kailangan nating dumaan ng scanner. Which is good din naman. Ayan. Ito yung pinaka-scanner. So tara na. Guys, huwag na natin ipakita tong pinaka-reception area. Kasi ang daming tao. Tsaka oras kasi ng check-in. Oo, oras pa rin kasi ng check-in. Nasa 3:30 pa lang. So, ang dami pang nag-check-in. And then, pagpasok nyo, nandito kagad yung restaurant. Na for sure, dito yung ating buffet breakfast. Instagrammable. Oh, picture-picture dyan pwede. Tapos ito yung pinaka-restaurant. Dyan yung ating buffet breakfast. Pwede pong pumasok. Pakita na namin sa inyo ngayon kasi bukas for sure maraming tao. Para bukas yung food ang nalang ipapakita natin. So in all fairness, maaliwalas din yung pinaka-resto. Yan, wala pa masyadong tao. Walang tao talaga. Ayan. So ito yung pinaka-restaurant niya. And then meron din siyang daan dun sa kabilang side. Pagkagaling kayo ng reception. Ayan. So, bukas naman, ipapakita namin sa inyo kung ano yung food. And, dalawa yung pinaka-lift lobby nila. So, upon check-in, sasabihin ka agad sa inyo kung saan kayo. Kung sa right side or left side. Depende kung ano yung room na mapupunta sa inyo. Dito na tayo sa second floor. Dito muna tayo sa pool area. Lamig. Galing kasi tayo sa labas. Okay. Dito yung gym and then yung pool area. Tapos meron din silang may steam room sila, bes. Ayun, steam room and sauna. Sauna. Meron din sila. Sauna or sauna. Okay. Pakita muna natin. Punta na tayo ng steam room at saka sauna. Ito yung pambabae and then dito yung panlalaki. Ay, ang laki din Pero wag na natin pakita yung mismong sauna, guys Wala naman daw atang tao, pero wag na natin ipakita. And then, nandito yung pinaka-locker. Tapos, ito yung mga shower area. Yung shower area. And then, ito yung sauna at saka yung steam room. And then, meron ditong pa-mirror. Diba?
Iba na nga ngayon. Kapag ka-hotel kayo na nandito sa Newport at wala kayong sauna at saka steam room, di kayo in. Diba? Yun na yung bagong pamantayan ng mga hotels. Kailangan meron kayong Sauna sauna. and steam room. Oo, kapag wala kayong sauna at steam room, hindi kayo in. Dito naman tayo sa Gym naman gym. tayo. So, wag na natin ipakita kasi may tao. Tignan natin, kuha lang tayo ng counting shot para makita nila yung mga equipments. Ito guys, meron kasi mga tao, pero pakita lang namin sa inyo. Kompleto din naman yung mga equipments and then malaki rin naman yung pinaka-gym. Meron din silang free water dito. And ngayon naman, dito na tayo sa pinaka-pool area. Pero ang ganda ng ilaw dito. Ang ganda. Kasi, Nag-ibig ilaw, di ba? yes, and then ang ginawa kasi nila dito sa pinaka-pool area nila, nagkaroon sila ng restaurants. And then meron silang yung parang mga package, yung poolside restaurant, ganyan. Meron silang mga poolside meals, ganyan. Example, ito oh. Chicken and beer. Chicken and beer, 950. For chicken wings, for delicious flavors of your choice. Tapos may local beers. And then ito pa. O ayan, may tugtog. Copyrights na naman tayo. Ito yung pool area, 7 a.m. to 8 p.m. Same thing with sauna, no? 7 a.m. to 8 p.m. lang din. At saka yung steam room. Ito yung pinaka-pool area. Actually, medyo maliit lang siya. Pero ang ganda din ng pagkakagawa, no? Meron siya ditong high ceiling. Kaya hindi mo siya mafe-feel na parang, kumbaga nasa enclosed na lugar, yung saradong lugar. Hindi mo siya mafe-feel na parang indoor na indoor. Yun parang ibig ko sabihin. Oo. Kasi ang taas nung wall, ang taas nung pinaka-ceiling. And then, dito sa part na to, open yan. Open siya dito. Kaya hindi mo siya mafe-feel na indoor talaga. Para lang siyang pool na nilagyan ng bubong. Ay, ito ang bongga dyan. Meron pa ganito. Parang nagkaroon ng view deck. Ang pinaka-pool area. So, ang ganda dito mag-picture. Ang naisip ko tuloy yung papunta dun sa yung sa Singapore. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-pool area. Di ba? May pa-view dito. In all fairness naman, ayan. So, medyo maliit lang yung pool. Pero by this time, 4 p.m. na ba? Walang naliligo. At 4 p.m. Ayan tapos ito. Ay, ngayon pala nakita, hindi. Wala rin pala siyang ceiling. Parang naging sa Fort Canning. Oo. Para tayo sa... bukas na bukas pala yung itaas. O kaya, outdoor din naman siya, kung tutuusin. In all fairness parang sa mga napuntahan natin, hindi naman namin sinasabing ito yung pinakamaganda, pero ito yung pinakakakaiba. Unique na pool. No? Unique na pool area. In all fairness naman, may enjoy din to ng mga kids. May pa-view Grabe, kakaaliw yung pool area dito, no? Napaka-unique talaga. Promise. Ibang-iba talaga siya doon sa mga pool area na napag-istayan natin. So ngayon naman, diretso room tour na tayo. And ngayon naman, nasa 11th floor na tayo. Dito yung ating room. Mabuhay po. Huwag tayo masyadong maingay. Pakita lang namin sa inyo. Diba? Yung pinaka-corridor, maaliwalas din. And then, nasa medyo gitna kasi tayo. Actually, pwede rin tayo dun sa kabilang hagdan. I mean, sa kabilang lift. Nandun lang yung kabilang lift. And ito na nga yung ating pinaka-room. So, dito pala makikita nyo na kaagad na maaliwalas talaga siya. So, later namin sa inyo ipapakita yung view natin. Diretso muna tayo rito sa toilet and bath. Ito yung pinaka-toilet niya. So, dito makikita nyo siya as in, parang apakaliit niyang tignan. Which is sa totoo lang yes, maliit talaga siya. Yan. So, kung medyo plus size tayo, baka medyo mas maliit to tignan talaga. Yan. Para lang din, alam nyo lang din. And then, ito yon. Ito yung mas pinalaki yata. Hello! Ito yung kanilang mirror. And then, kompleto naman ang toiletries yan. And then, meron ditong hair dryer. May phone nga pala. Tapos, ito na yung pinaka
bath area. So yung pinaka-bath area, malaki din. And then kompleto din, may shampoo, body wash, and then conditioner. Ito yung pinaka-bath area niya. So carry yung bath area. And then, malaki din itong ano pa tawag dito? Vanity area. Tayo na lang. Oo, ito yung pinaka-sink, ganyan. So ito, malaki yung area na to. Pero ito lang talaga, yung pinaka-toilet lang talaga, yung medyo, yun na. Naging compact talaga siya. And then, labas na tayo dito sa pinaka-room. Meron ditong a full-length mirror, and then may safety deposit box, may initan ng water, meron na silang provided na 2 bottled waters, meron naman ditong mini fridge. Siyempre, ilagay na natin to para mamaya malamig na. And then, merong coffee, tea. So, kumpleto din naman. Pakiramdam namin, pwede rin ditong mag-request ng plancha. And then, ito na kagad yung ating beds. Ang kinuha natin ay 2 single beds. And then, hindi rin nagtipid sa unan. Yung una niya, 2 malaki at 1 maliit. Kasi yan, kahit pa paano malamig sa mata yung pinaka-design, malaking tulong ito. Oh. And then may TV, hindi na namin binuksan kasi hindi naman siya smart TV. So carry na din, ang ganda naman ng design. And then yun nga, maaliwala siya. Kasi nga, ito yun. Ang laki talaga dito ng pa-window. And then meron ditong isang chair. And then, meron ditong phone. Sayang, hindi pen. Kapag ka-pencil, hindi ko inuuwi. Pen lang inuuwi ko. And then, ito na nga yung ating view! And ito na nga yung ating view. Ang NAIA Terminal 3. Pero wala tayo sa pinaka-runway. Kasi yung pinaka-runway, zoom ko lang. Ayan. Nandoon daw sa kabilang side. Ayan. Diyan daw yung mga suite rooms. So tayo kasi, yung room na pinili natin, syempre yung pinaka-mura. But, ang good thing, pwede kayong mag-request kung saang floor kayo, basta available. Kasi pagka doon kayo sa mga 3rd floor, 4th floor, magiging ka-level nyo mismo yung skyway. Ayan yung skyway. And then, tahimik lang ako ng very light. Pakinggan nyo kung makakabother sa inyo, kung maririnig ninyo yung ingay sa labas. Ayan. Kami, to be honest, nandito kami ha. Hindi namin masyadong naririnig. Ang naririnig lang namin yung mga motor. Na ano tawag doon, best? Open yung muffler. Yun lang yung naririnig namin. Pero yung mga sasakyan, hindi naman. Tignan natin mamayang gabi. And then for sure, ang ganda nito kapag ka nag-sunset. And ito na nga yung ating hotel, Savoy Hotel Manila, near Terminal 3. And guys, yung room na kinuha natin, ang pangalan niya ay Essential One Twin Room. Nakuha natin siya sa Agoda sa halagang 4,792 pesos. At nakalagay dyan, good breakfast included. Yes. And peak season to ha. As in magki-Christmas yung kinuha nating date. Nakikita namin minsan kapag ka off-peak na sa 3,900, 4,100, ganyan. So baka sabihin, mura ba yun? Yung 4,000 pataas? Kami pa po ba na mga on a budget mag-travel? Yes po. Kasi yung hotel po kasi, yung price niyan, unang-una, depende talaga yan sa location. So yung location kasi natin, prime location siya, nandito tayo sa airport. Pangalawa, depende din kasi kung kailan kayo Yung mag-i-stay. And kung kailan din kayo nag-book. And again, para mas makatipid kayo, gamitin nyo lang yung ating affiliate link na ngayon, ilalagay na rin namin, ipipin na namin sa comment section. Hanapin nyo lang po doon na po kung paano kayo mag-book. Yay! Maraming salamat po sa maagang pamasko ninyo sa amin. Kasi ngayon pa lang, huwag mo na natin sabihin yung figures. Ngayon pa lang, ang dami na kaagad nag-book sa atin. Hindi pa man nagpapasko ang aga ng Christmas gift ninyo sa amin. And ilang minutes ba talaga siya yung lakad? Ako pakiramdam ko ha, yung hindi kayo masyadong nagmamadali. Mga 15 minutes walk. So paano kapag kabalikbayan? Siyempre kapag kabalikbayan, for sure, ang dami yung dala, ang dami yung pasalubong. So meron naman silang transfer. Yung transfer nila, guys, per way to yung car, 1,200 pesos, tas yung van naman, 1,800 pesos. Yes, kami lang ha. Ang advice lang namin dyan, mag-grab na lang kayo. Grab na lang kasi Siyempre, mas makakamura. mas makakamura. For sure, pagka-grab, wala pa tong 200 Tingin lang namin ha. Kasi from
PITX hanggang NAIA Terminal 3, nagagrab kami, mga 200 pesos lang yan. Pero kung kayo yung Yes. mga traveler guys na gusto nyo may sumusundo sa Yes. airport, yun yung pangalan na Subway Hotel Yes. Manila, tapos pangalan nyo, edi go na. Go na. Tsaka yun kasi, may naghihintay na kaagad sa inyo as in wala na talaga kayong ka-stress. So yeah. So kamusta ba tong room natin? Eto, hindi pa naman natin siya natutulugan pero ngayon pa lang, pakiramdam namin magiging komportable. Yun nga lang, pag mga ganitong mga oras, yung mga 4:30, actually nag-ano kami, tumigil muna kami mag-recap ng ganito. Kasi grabe yung araw. Grabe yung Dito, ang init. oo, dito talaga siya nakatuto. Kanina, dito talaga sa may Unang tayo kama natin. Ay, Kanina talaga, na. dito talaga sa mismong bed natin. So, yun lang naman. Pero, ang advantage niyan, pag lumubog yung araw, nandito mismo yung sunset. Pwede kayong magbilang ng mga bababa at lilipad na aeroplano. Magandang gabi, everyone. Ayan, konti yung tao. Ito yung pinaka-lobby nila. And then yung reception. Tara, labas na tayo. Sa labas tayo kakain. Pero if ever ha, hindi nyo kailangan lumabas. Yung restaurant nila, nagsiserve din yan ng dinner. May mga buffet din sila. Hello po, mabuhay! Dahil tayo, gusto natin ipakita yung tipid way. So sa labas tayo. Doon tayo sa community kumain. Namiss namin ang karinderya. Kasi nga, kapag kakarinderya, turo ka lang ng turo ng ulam. Parang buffet din, no? Oo. Kasi alam nyo naman, sa Tbilisi at saka sa... Almaty. Oo, wala tayong karinderyang nakainan. Puro ano kasi doon yung fine dining eh. Oo. Or baka kasi yung pagkakadesign lang, ang social nung design, kaya akala namin fine dining Ano na. kasi taga, tsaka pork, tsaka neck, di ba? Oh. So dito, hindi. Magkakarinderya tayo. Ito yung Starbucks. Parang inihila ako ng Starbucks, charot. Wag muna tayo ngayon mag-Starbucks. Meron kami pupuntahan na doon namin nakaplano mag-Starbucks. Oo, pati yun, nakaplano. Ngayon, as in, karinderya. Hindi yan talaga ang pinaka-target. Ang target natin, yun ang goal natin. Nag-iiba rin yung itsura, no? Kapag kagabi, dahil sa mga ilaw. Bes, may kumakanta ba? Ay, oo nga. Ang taray. Pamasko yung kinakanta niya. Naku, mukhang artista. Wala lang kita mag... Hindi pala. Ay. May pa-entertainment pa dito, oh. Ba? Dito yan sa 81 Mall. Ang saya din ng itsura dito ha, kapag kagabi. And siguro nga nung last time kasi nung pumunta nga kami dito, Baguio, ayun, tingnan nyo, pati mga coffee na nasa cart, tinatao din sila, oh. Ramdam na ang diwa ng Pasko. Taray talaga, diwa talaga ng Pasko. Nang dahil lang sa mga Christmas light, of course, ang diwa ng Pasko, kapag kakasama natin ang buong family. Diba? Yun yung masaya doon. Dito na tayo sa community. Kung ano yung pinaka makikita nating una. Kung ano lang yung pinakauna. Doon na tayo kakain. Ayan, puro na to karinderya, oh. And dito rin kasi nga kumakain yung mga employees. So for sure, baka mas mura dito. Pero guys, kami lang to ha. Pero kayo, kung magbabakasyon kayo dito sa Pilipinas, syempre, tikman nyo yung mga pagkain na miss nyo talaga. Oo. Walang tipid-tipid na magaganap. Pero kasi sa karinderya kasi, di ba mga lutong Pinoy? Yes, ayun din naman maganda doon. Pagkakarinderya kasi, lutong Pinoy, for sure, na-miss nyo din yung mga Filipino food. Ay nako guys. Oras kasi talaga ng kain, punuan. Grabe. Ayaw naman namin agawin pa yung spot nila. At saka yung mga yan kasi, may oras yung break time. Pati street food, meron tusok-tusok. May balot penoy. O paano na? Punong-puno ang mga karinderya.
Ayan, pumasok ulit tayo dito sa parang eskinita pa din. Pero naman mukha namang safe matao naman. Kasi dun sa harapan, huwag na tayong makapagtagisan. Kasi yun nga, very limited lang yung, tsaka very limited lang yung time nila. Kung mauuna pa tayo, uupo pa tayo dun sa pwede nilang upuan. Magawan natin sila. Magawan pa natin yung oras nila. Mga 1 hour na yung break nila. So dito lang hanap na lang tayo dito. Ito yung Chinese restaurant. Tapos meron dyan, di ba, Bes? Pero maliit lang. O sige. Tapos meron din dito. Ito yung hindi pa natin napupuntahan. Ito, may Kuya Buds. Puro fried chicken. Ay, ito pa yata. Meron pa yata dito. Ayan, may nakita na tayo. Pero medyo nakakayang mag-vlog kasi maliit na karinderya. Makakaabala tayo. Pakita lang namin sa inyo ng very light yung mga ulam. Ito, very Pinoy. Ito tayo. Gusto ko nitong ano. Adobo. Adobo. Ito, adobo. Guys, so baka namimiss nyo na yung mga lutong Pinoy. Adobong, baboy. Tapos merong sisig. Menudo. Tapos ano nga tawag dito? Dinuguan or tinumis ba tawag nyo dyan? Tapos laing. Dito na lang tayo. So, pasensya naman na sa mga kapatid natin diyang iglesia. Namiss din kasi namin yung dinuguan. So, meron tayo ditong dinuguan. And then, sisig. And then, adobo. And then, meron din tayong laing. May pagulay ng ekit. Tapos gusto namin siya ipakita kasi ito yung tinatawag namin dati na canteen type na kainan. Alam nyo guys, nung nagsimula yung bakod, ganito din kasi sobrang liit lang din ang space namin before. Tapos, hindi siya talaga pwedeng yung mesa-mesa. So, mangyayari para siyang isang mahaba na mesa. Tapos, lahat kayo as in, tabi-tabing kakain. Sarap-harapan. Magugulat na lang. Iba na magiging katabi mo. As in, ganyan, Ayan. Diba? Para ma-maximize yung lugar, yung kainan. Para na isa kumakain. Which is okay, ha? Nakakatuwa din kumain sa ganito. O siya, kain muna tayo. Bulaga! It's 7:10 and we are back at our hotel. Ganun talaga. Kasi may nahabol kami. Kumain kami ng mga 6 or lumabas kami ng mga 6 tapos kumain tayo mga 6:15 and then ang madali tayo kasi nga yung mga amenities para ma-enjoy mo siya sa gabi, kailangan mo magmadali. Katulad ngayon, ang gagawin natin siguro mag-swimming lang kami kahit mga 10 to 15 minutes lang. Tapos, ang pinakagusto ko kasi talagang ma-experience ulit yung steam room. Yung gustong-gusto ko talaga kasi yun. And then yung sauna kahit mga 15 minutes lang, carry lang. And guys nga pala, yung binayaran natin kanina sa ating dinner ay 325 pesos. Yes. Yung lasa ng pagkain, okay na okay siya. Para sa amin, ha? Yes. Pero yung kainan doon, hindi siya pangkalahatan. Oo, hindi yun pangkalahatan para lang yun sa mga hindi talaga mga masisela. And then guys, ito nga pala, sa mga karinderya, ay yan, tsempo-tsempo. Meron kasing oras ng init yan Hindi Hindi kami umabot. Kasi pagkatapos natin umorder, tsaka nag-init na pa. Ganyan pala sabi ni Min, ano ba yan? Hindi kayo na tsempo. Okay lang kumakain tayo sa kainit yung pagkain. Ganyan nga pala sa mga karinderya. Kasi syempre yung iba dyan, tanghali pa lang, niluluto na. So pagdating ng gabi, ayan na yun, mag-iinit-init na. Siguro ngayon init yun, yung mga 7, before 7, kasi yun ulit yung oras ng kain. Ang aga nga natin kumain. Pero carry naman. Basta yun nga, kung kayo naman balikbayan at talagang gustong-gusto niyo talaga ng mga Pinoy food, marami naman yan. Just pwede kayong mag-buffet. Oh, yun lang, masasatisfy kayo. So now, i-enjoy muna namin yung amenities kahit medyo bitten for sure. And bukas, magkikita-kita tayo for buffet breakfast. See you tomorrow! Good morning! Good morning, guys. Kamusta? Nakatulog ka ba ng maayos? Yes na yes. Yes, ang sarap ng tulog. And then also, ang sarap din nung hot shower nila. Kasi nga, di ba, sabi nga namin sa inyo, minsan nagpapanggap na merong hot shower. At saka ang good thing doon, hindi nagbabaha yung toilet nila. Yes. And then, kagabi, naisipan pa namin lumabas after nung live. Kasi may nagpadala ng pang Starbucks.
Thank you po sa padala. Yes. Ayun, nag-Starbucks tayo. Unfortunately, hanggang 12 midnight lang pala yung Starbucks. So, hindi na tayo masyadong nakatambay ng matagal. Pero yun nga, just in case lang, dito kayo mag-i-stay. As in, pagbaba ninyo, may Starbucks na kaagad. And ngayon naman, eto na. Pupunta na tayo sa kanilang pinaka-restaurant for the breakfast. And alam nyo na din, basta kapag maraming tao, yung pagkain na lang ipapakita natin. Yun naman yung importante. It's 7:45 a.m. Tignan natin kapag ganitong oras kung maraming nagbe-breakfast and kung marami pang pagkain. So mukhang maraming tao. So ang gawin na lang natin, yung food na lang yung ipapakita natin. Guys, simulan na natin. Dito merong waffle. And then, bacon. Merong hamonado. Meron din sila, of course, egg station. Meron ditong salad. Ito pa. Kompleto ang salad. Of course, meron ditong cereals. And then dito, may pa-coffee. DIY, kanya-kanyang timpla ng coffee. And then, punta tayo sa kabilang side. Ito yung pinaka-bread station. So, carry naman. Marami din naman. And then, ito yung mga palaman. Ano to? Pudding? Ah, banana. Okay. And then, ano pa yun nandito? Soup. Tapos, meron ditong egg, boiled egg, may dilis. Ay, champurado to, bes. Champurado. Kaya kasi kapag may champurado, yung ibang nilalagay sa champurado, gusto nila, di ba, tuyo? Ako gusto ko pandesal. Ano ba yan? And then dito, meron ditong mga cookies, muffins. And then of course, merong rice. Ito naman, vegetables, okra. Plus, taho. Taho. Oo nga, taho. Nakakaaliw yung may taho. Pork siomai. And then, ano yan? Korean steam eggs. Ang taray. Tapos, ano pa to? Fish fillet. Siyempre, ito yung sauce niya. And then, chicken afritada. Plus, sausage. And, my favorite, pineapples. And then, meron ding watermelon. And tapos na nga tayo mag-breakfast. So, in all fairness naman doon sa breakfast, yes, kanino kasi ito, kasalanan to ng Henan eh. Yung Henan kasi, nung nakakain tayo sa Henan, yung buffet breakfast nila, parang siya na to yung naging standard natin. So yeah, kung titignan mo naman yung pagkain dito sa Subway, marami naman siya. Pero lagi mo kasi yung na i-compare, sa Henan. Siguro kasi dahil sa choices ang ulam. Yes, siguro yun. Pero to be honest, ito okay naman. Marami naman kayong pagpipilian. Talaga, ito yung mga gusto ko na pag buffet breakfast. Basta talaga meron champurado. Champurado talaga una kong kinakain. Yeah, magkaiba kami na Enzo. Siya sabi niya, sarap ng champurado. Tumikim din ako. Ako, pait naman ako. So, imagine, di ba ganun talaga sa pagdating sa panlasa, magkakaiba talaga tayo. Kaya yun, yung masarap sa kanya, pwedeng hindi sa akin. Yung masarap sa akin, pwedeng hindi sa kanya. Tapos, yung pinya talaga, doon yung napag-ano namin. Yung pinya talaga, guys. Parehas kami nagagawin na masarap yung pinya. Ang sarap ng pinya. Alam niyo yung matamis na hindi nakakaumay. Yung sabi, parang hindi totoong Parang hindi totoong pinya to. Pero, yun namang pakwan, majubang. Tapos, pinagtripan ko yung nuts, yung cashew nuts. Mahal yung cashew nuts sa labas, di ba? Oo, grabe pa siya, So dito talagang inano ko talaga, habang nagpapababa ng kinakain, nagka-cashew nuts. So ayan, so maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Another staycation vlog na naman. So sana po, kahit pa paano, nabigyan namin kayo ng idea kung saan ba talaga dito pwede mag-stay. Dito sa NAIA Terminal 3, isa na lang yung tina-target natin. Yung Belmont. Yung Belmont na lang. Yung tina-target namin, guys, yung upward namin. Yung upward natin, oo. Siyempre marami pa naman dito. May Marriott nga dito, pero hindi naman pa namin para pagkagastusan pa yun. So tingnan natin kung kailan tayo dun makakapag-stay. And ayun na nga. So sana sa mga uuwi dito sa Pilipinas at magbabakasyon, so sana excited na kayo and safe and happy yung magiging Christmas ninyo. Kita-kits po ulit sa mga susunod nating travel vlogs. Bye everyone! Mwah.